Hindi pa malamig ang simoy ng hangin pero 2 buwan na lang at bare months na. Ano kaya ang paghahandang ginagawa ng mga otoridad sa inaasahang dagsa ng mga motorista? At dahil Payday Friday, ngayon maki-traffic check ulit tayo sa Agenda Report ni Paulo Barcelon live mula sa Guadalupe sa Makati. Paulo, kamusta ang sitwasyon dyan? Ay nako, Pinky, ramdam na ramdam ang Payday Friday traffic dahil kung makikita mo nga sa aking likuran, traffic na rin ang mabibigat na rin ang sitwasyon ng trapiko mula dito sa Guadalupe at least papunta sa area ng Buoni. Ganun din ang sitwasyon, moderate to heavy ang traffic situation mula dito sa Guadalupe at least papunta naman sa area ng Buendia at Ayala. Kaya ngayon pa lang naghahanda na nga ang mga otoridad sa posibleng epekto ng bare months at holiday rush. Gayon din nga ang patuloy na pagbabantay sa road safety sa mga lansangan. It's beginning to look a lot like Christmas. Ibig sabihin, nagpapakanta ka na lang o mapapakanta ka na lang ng traffic jam when you're already late pagsapit ng September dahil sa dami ng kumukutitap na pula at puting ilaw. Kaya ang ilang motorista, kanya-kanya ng diskarte para maiwasan ang inaasahang mabigat na daloy ng mga sasakyan. Umalis na lang po ng mas maaga, ganyan. Mas agaan umalis. At mas maghanap ng mas okay na ruta, iwasan ng traffic. Pabigat ang traffic, lalo papasok na ang December po ngayon, sir. So, talagang konting lamig lang ng ulo talaga, sir, ang pagmamaneho, sir. Tugon naman ng MMDA ay naglalatag na sila ng traffic plans for the bare months. Ayon kay MMDA Chairman Don Artes, kabilang dyan ang pakikipag-usap sa mga provincial bus operator, gayon din ang pakikipag-usap sa mga may-ari ng malls kung maaaring i-move ang essential deliveries sa mas late na oras, gayon din ang posibleng pag-extend ng mall hours. Samantala, nagpapagaling ngayon sa ospital ang 7 nasugatan matapos araruhin ng isang SUV ang isang bahagi ng Manila Central University o MCU campus sa Caloocan City kahapon ng hapon. Ayon sa PNP, susunduin dapat ng 70 anyos na driver ng Mitsubishi Montero ang kanyang apo nang maapakan niya ang silinyador nito, dahilan para mabangga sa building ng eskwelahan at makasagasa sa ilang nasa lugar. Nahaharap ngayon sa kasong reckless imprudence resulting to multiple physical injury and damage to property ang driver. Ang LTO naman sinuspinde ng 90 days ang lisensya ng isang rider ng big bike na nag-ala stuntman sa Skyway. Ayon sa LTO, natrack na nila ang babaeng may-ari ng big bike na gamit ng lalaking sumayaw umano at nag-no hands habang nagra-ride sa expressway. Nahaharap ngayon sa reklamong reckless driving and being an improper person to operate a motor vehicle ang big bike driver. Pinky, kaninang umaga, bahagya namang nagkaaberya ang MRT3 ng bagalan ang speed nito to 30 kph. Ayan yung mga northbound trains na mula Ortigas hanggang Cubao dahil sa isang signaling issue sa Santolan Station. Naayos din naman kaagad ito after an hour at normal na rin ang operasyon ng tren sa ngayon. Ayon sa MRT3 management, merong 20 trains na nakadeploy sa MRT3. So sa mga kababayan po nating pauwi, ay pwede ninyong i-take din ang MRT3 para makaiwas kayo sa mabigat na sitwasyon ng trapiko. Next week naman, inaasahan na maayos na rin nga yung supply ng beep cards at patuloy pa rin ang pagmamonitor ng mga otoridad sa kondisyon ng mga kalsada, lalo't kanina medyo bumuhos ang ulan dito sa area ng Makati. Pinky. Paulo, meron bang inaasahang road reblocking this weekend? Yes, Pinky, medyo marami-raming lugar ang magkakaroon ng road reblocking katulad na lamang sa C5 fronting ang isang gasolinahan sa Quezon City. Ngayon din ang ilang bahagi ng Payatas Road, Quezon Avenue, Mindanao Avenue Underpass, Commonwealth Avenue sa Don Fabian to Manggahan MRT Station. Gayon din sa may E. Rodriguez Avenue from MDC and Wilcon Libis, gayon din ang Aurora Boulevard at EDSA northbound Orense before Guadalupe Bridge. So itong mga affected ng road reblocking ay gagawin yan mula alas 11 ng gabi ngayong gabi hanggang alas 5 ng umaga ng August 15. Pinky. Maraming salamat, Paulo Barcelon, live mula po dyan sa Guadalupe, Makati.